Walang-wala pa ako. I owe a lot to you, and you earn my deepest respect. I would like to share my sharing sa isang storya, isang kwento. Huwag kayong mag-alala, bago to. May isang bata na anak na magsasaka at the same time isang karpentero yung papa niya. Timing yung papa niya nakapagtrabaho sa isang simbahan. Nagtrabaho sa isang groto ng simbahan. Yung papa na yon, timing in-approach niya yung pare ng simbahan na yon. Sabi niya, pwede ba maging working student yung bata ko dito? Cut the long story short, pumayag yung bata. Pumayag yung pare. Umuwi yung papa, dalang-dala yung balita na yung anak niya pwede maging working student sa isang kumbento. Ang bata sa murang edad, nalungkot, pero dahil gustong makapag-aral, pumayag. Umalis sa poder ng parents niya sa murang edad, umiyak, mamiss yung parents, namimiss na yung mga kapatid niya. Nag-working student sa isang kumbento, dalang-dala isang pantalon lang, isang t-shirt. Walang sutana, nakibaro lang. In fact, pag nag-serve siya sa simbahan, nilagyan ng straw dito para mag-fit yung sutana niya. Siya yung pinakabata doon. At di maiwasan dahil puro lalaki nung nandun, nabubuli siya. Minsan pinagsabihan siya, balik ka na lang doon sa bukid, balik ka na lang sa probinsya, magtanim ka na lang ng palay. One day, natulog yung batang yon, nilagyan ng charcoal yung mukha niya habang natutulog. At ginising ng mga kasamahan niyang altar boy, sabi niya, ikaw na yung mag-serve sa simbahan. Dali-daling gumising yung bata, pumunta sa altar, duming-dumi ang mukha, hindi niya alam, pinagtawanan na pala siya ng mga tao doon. One day, tinanong siya ng isang leader ng altar boy. Sabi niya, marunong ka na bang magpatunog ng kampana? Sabi ng altar boy, ng batang yon, hindi pa ako marunong. Sabi niya, wala ka talagang mararating sa buhay. Pero yung batang yon, nag-aaral paano patunogin ng kampana. Doon niya nalaman, 3 klase pala ang tunog ng kampana kasi 3 kampana yun eh. Iba ang patay, iba ang kasal. Pag patay, ti-kong-kong. Sa mga Tagalog, yung ti-kong-kong, nakaganon yun. Pagkasal naman, ti-kang-kang. Sa Tagalog, ang ti-kang-kang, nakaganon yun. Kasal eh. Despite sa discouragement, yung batang yun nagtuloy-tuloy, kept believing in himself. Years after years pass, nag-aaral ng high school, bilang isang working student, graduated as salutatorian, entered the seminary, taking up the course, Bachelor of Arts, major in philosophy, graduated as cum laude. Right after that, nag-voluntary exit dahil gusto makatulong sa pamilya. And pumasok sa isang kumpanya ng AIM Global Group of Companies. This young man breaks record after records. Why? Because this young man, first time in history na nagiging 4 times consecutive top 1 sa buong kumpanya. He married a doctor. Nandito siya ngayon. I would like to recognize my wife, Dr. Angel. Nasaan ka man? Nasaan ba siya? Ling, thank you so much for allowing me to fly high. Thank you for believing in me. Sa support, alam ko hindi ko ito makukuha pag wala ka. And of course, this young man creates one of the largest and one of the most powerful team under AIM Global Group of Companies. The Online Business Academy, Atomic International! Magingay! Lahat ng bumubuo ng Online Business Academy, from the Directors Club, Millionaires Club, Hall of Famers, sa lahat ng naniniwala sa leadership namin, maraming salamat ho sa inyong lahat. Pero before that, ang nakikita niyo sa akin ngayon, isang Albert na nagkaresulta. Pero kung alam niyo lang, saan ko ba ito itutok? Ang ganda! Oh. Ayan.
Yan yung binuong pamilya ko ngayon. Ito yung bahay namin nung walang-wala pa kami. Dito kami nakatira hanggang third year college mo ako. Napakalayo yan, typical na bahay sa probinsya, may kulungan ng manok. Alright? Wala kaming kapitbahay. In fact, pag tatawagin yung pangalan mo na Albert, mag-iiko yan. Bakit? Parang nasa gubat na kami. That's 22 minutes away from the barangay road. Para maniwala kayo. Yan yung mama ko, kasama ko sa pagpicture pa ng bahay na yan. Kagandahan, nandito sila ngayon. Gusto ko recognize yung mama at papa ko, kaway-kaway dyan. Yung papa ko na siyang rason, bakit nakapasok ako sa seminary. Kasi sa seminary, sobrang laki ng tulong ng formation ko doon. Kung paano ako mag-isip ngayon. Yan ako, nung time na nawala ng pag-asa sa buhay, right after my graduation. Right? Pero nagtuloy-tuloy hanggang sa ito na yung bahay namin ngayon. Next tayo. Ito yung bahay namin dati, yan yung brother ko na nakahubad. Diyan siya ngayon. Sa totoo lang, fiesta po ito. Sign na fiesta yan. Una, lalabas lang yung mantel, yung cloth ng mesa na yan pag may fiesta. Lalabas lang yung soft drinks na yan pag may fiesta. Nakakarne oh. Sign na wala kaming kuryente until third year college. Tingnan nyo sa bubong niya, may Petromax ang tawag sa amin dyan. Gagamitin lang namin yan sa panahon ng okasyon. May fiesta. Pero pag wala, lampara yung gagamitin namin sa pag-aaral. Pagising mo, itim na itim ang ilong mo. Sino yung makarelate? Yung iba, mga rich kid yan. Next. Pero ito na yung forma ng bahay namin ngayon. Di sa pa magmamayabang. Yung chandelier palang bahay namin, nasa 300,000 pesos na ho. Halos parang nakatingin ka sa isang overlooking lot, a prime location sa Bohol, Panglao Island ho. Next po tayo. Ito naman siya, paggabi. Next tayo. Ganito kami, mag-training dati nung walang-wala pa kami. Nasa purok-purok lang. Pero ngayon, pag nag-training kami, meron na akong sariling boardroom sa bahay namin. Next po tayo. Ayun. Next. Next po tayo. Diyan na kami nag-meeting. Next tayo. Ito yung opisina ko dati nung nag-start ako. Walang-wala. Hindi po scripted yan. Ganun po ako humataw. Ito yung branding ko sa team ko. I am the hardest hustler sa team ko. Hindi ako natutulog pag hindi ako naparok. Hindi ako natutulog dati. Ginawa kong gabi ang araw. Tingnan nyo, makikita nyo yung calendar of activities ko dati. Yung sa likod, punong-puno yung schedule na yan. Pero ngayon, ito na ang opisina ko. Next tayo. 180 degrees, naka-glass yan. Kitang-kita ang buong syudad. Next tayo. Alright. Dati, naliligo lang kami sa palayan. Ngayon, infinity pool na ang kung saan kami naligo. Araw-araw, yan yung view namin. May sunrise, may sunset. Next tayo. Nakakatuwa lang. Kasi nga, pangarap ko na parang makikita ka pag lumalangoy. Full glass ho. Napakakapal na glass na walang putol. Yung swimming pool namin. Hindi sa pagmamayabang ho. Glass pa lang ng swimming pool namin, nasa 1.2 million na ho. Next ho tayo. Mayroon kami sariling jacuzzi sa swimming pool namin. Next. Kung dati nagmumotor, naulanan, ngayon, next. Ito na yung sasakyan namin. Kaway-kaway sa mga gustong magkasasakyan dyan! We have Land Cruiser. Meron kaming Range Rover kasi idol ng wife ko, si Queen Elizabeth. Meron kaming sports car. Lahat yan binili namin brand new ho. Palakpakan naman natin yan. Next ho tayo. Hindi lang ako, sobrang dami. Ito yung sports car club namin sa Bohol. May sports car club kami sa Cagayan de Oro, sa Cebu. Next ho tayo.
At ito yung facade ng bahay namin dati. Gubat talaga siya. Pero ngayon, next, ito na yung front ng bahay namin ngayon. May sariling tennis court, may sariling basketball court na kung saan minsan dyan kami nagpa-event, next tayo. Next, dyan kami nag-sports fest, next. Dyan kami gumawa ng kick-off training, next tayo. Pangarap lang to dati, pero yun yung makikita sa tennis court namin. Isang bundok na pinatago namin para magkaroon ng basketball court sa bundok ng Bohol. Next tayo. Meron kami sariling condo sa Cebu, 2 bedrooms condo unit. Ang kagandahan dyan, next. Sa harap po ng golf course sa Cebu. Yung condo namin. Next tayo. Ito yung mga ilan sa mga countries from Asia, from America, from Europe, to Middle East. Napuntahan na natin yan. Next tayo. Kagandahan, consistent po ako na pinadala natin yung top 20 all expense paid trip sa iba't ibang bansa. Every year ho. Nadala natin sila sa Vietnam, next. Nadala sa Singapore, next. Nadala sa Malaysia, and this year pupunta naman sila sa Bali, Indonesia. Next tayo. Ito yung mga time na bumisita yung mga top leaders ko sa apartment ko before. Hindi po yan bodega, apartment ko yan dati. Sirang-sira yan, walang upuan. Nandyan si Ate Del, si Kuya Roger, andyan si Jomen. Nag-visualize na kami na what if magkapitbahay tayo sa isang bundok. What if magkaroon tayo ng mga bahay na may highlands na ang pangalan is Hayahay Highlands. Guys, vision lang yon. Pero we prove to the world that the culture and philosophy of multi-level marketing industry or network marketing industry is one of the best business in the world. Palakpakan naman natin yan. Next tayo. Ngayon, ito yung perspective ng bahay ni Coach Jomen. Next, ito na yung bahay niya ngayon. Pinapagawa na. Katabi lang yan ng bahay ko. Harap lang pala. Next tayo. Meron kaming sariling private road dyan. Pinangalanan ko niya, Jasma Street. Sa bundok, papuntang bundok. Kung makita mo sa tabi ng bahay ni Coach Jomen, next tayo. Ito naman yung perspective na bahay ni Nanay Del at Tatay Roger. Next tayo. Ito naman ang bahay nila ngayon. Next tayo. Ito yung bahay ni Coach Ronald Bagao na pinapagawa niya sa parents niya. Next tayo. Ito yung perspective ng bahay ni Coach Ronald. And now, next. Diyan itatayo sa tabi ng bahay ni Coach Jomen. Next tayo. Diyan naman itatayo yung bahay ni Ryan J. Digal. Next tayo. At ayan, isang bundok, Hayahay Highlands na ang nakatira lahat. Mga networkers sa AGG. Ito naman sa Cebu, may bahay si Coach Melagin, one of our top 20. Ito naman yung bahay niya ngayon, overlooking pa rin sa city sa Cebu. Next tayo. Ito naman yung bahay na pinapagawa ni Coach Junel sa Cagayan de Oro. Binisita ko. Next tayo. Ito naman yung bahay niya ngayon. Next tayo. Ito yung bahay ni Florisa Hamisula. Next tayo. I just visualized this 10 years ago. Now it gradually turns into reality. Next. Vision lang yan before. Drawing lang yan before. Pero ang kagandahan, hindi lang nagiging drawing. Bakit? Next tayo. Yun yung drawing before. Pangalan sa Highlands namin, Hayahay Highlands. Ngayon, next. Yan na po ang forma ng Highlands namin ngayon. Palakpak naman dyan kung gusto mo magkamansyon! Next tayo. Tapos na para sa pamilya. Panahon naman para sa mga leaders. Isang hub community, hubbers community, na kayang magpasok ng 500 to 1,000 hubbers. Next tayo. Yan yung forma nila para at least pag nag-online sila, parang nasa resort na sila. Next tayo. Next tayo. Ayan. Those are the result 10 years na tinabaho ko ang negosyo. Pero sa 10 years na yon, believe me, dumating din sa point na I was on the verge of quitting. Dumating sa point na gustong-gusto ko mag-give up. Pero ito yung tandaan mo, kapatid. Life has two choices. Number one, it's either you move forward or take the risk. Or number two, you step backward and play safe. Mamili ka doon.
Kasi if you are playing safe, that's comfort zone. Guys, comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Walang tutubo doon. Ang comfort zone, hindi ka yan mag-grow. Ang sa akin lang ngayon, if you feel na parang you are uncomfortable, that means to say, lumabas ka na sa comfort zone mo ngayon. Sabi nga, if you want to become successful, you need to be comfortable of being uncomfortable. Lalong-lalo na sa first year mo dito, possible magiging uncomfortable ka. Bakit? Pagtawanan ka muna bago ka paniwalaan. Dudurugin ka muna bago makuha ang tugatog ng tagumpay. Tama or tama? Ang sa akin lang, go right through them. Labanan mo yung mga hamon sa buhay na yan. Huwag mong takbuhan. Go right through them. Crush them. Ikumbati na for you to win life and build legacy. Maraming salamat everyone. God bless us all. To God be all the glory. Thank you. Alright. Thank you. Congratulations. Albert Casma.